Ngayon pa lang ay sinisimulan na ang mga paghahanda para sa inaasang dagsa na mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para po sa undas at sa barangay at sangguniang kabataan elections. Iyan ang ulat ni Karen Villanda. Dala ang mga bagahe, bumiyahe na si Christian pa San Marcelino, Zambales kaninang hapon. Mula kasi ngayong araw hanggang November 5, nakalive na siya sa trabaho. Pati na rin ang kanyang misis. Umabsent na rin sa eskwelahan ang kanyang anak para hindi na makipagsiksikan pa sa mga pasahero ngayong weekends para sa mga uuwi ng eleksyon at undas. Para mas maaga kasi naranasan ko na to eh. Kumbaga dati talagang umuwi ako ng talagang sobrang hirap. Lalo kasama ko anak ko. Yung eleksyon, siyempre, kailangan nating makuha yung karapatan natin bilang isang, siyempre. Tapos yung sa undas, kailangan kong mabisita yung daddy ko eh. 10 years na siyang wala. So, every year, talagang kinakuha namin na makauwi kami. Sa bus terminal na ito, nagkalat na rin ang mga tauhan ng LTO. Nagsasagawa ng breath analyzer at drug test sa mga driver para tiyaking hindi sila uminom ng alak o gumamit ng ilegal na droga. Ayon sa Transportation Department, magsisimula na sa Biyernes ang Oplan Biyaheng Ayos, kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Ito'y para higpitan ang seguridad sa mga terminal at may sapat na pampublikong transportasyon na masasakyan ang mga uuwi ng probinsya. Doon sa mga airlines, they have already implemented additional flight schedules, no? Ang mga bus companies ganun din, no? Every year there is coordination between LTFRB and the bus operators to see to it that there will be enough and available transport vehicles, no, during this long weekend, no? Ang LTFRB naglabas na ng 744 special permits sa mga bus na lalabas at papasok ng Metro Manila. Pero paalala sa mga pasahero, huwag na magdala ng mga malalaking bagahe, lalo't siksikan ng mga pasahero ngayong long weekend. Paalala lang po sa ating mga kababayan na magbiyahe, kung pwede lang po, lalo pag malalayo ay kung pwede tayo mag-travel light. Kung hanggat maaari, huwag mo tayo masyado maraming bitbit sa ating pagbiyahe para ay maginawa po yung ating pagsakay. Normal na operasyon naman ang ipatutupad sa MRT3 at PNR kahit sa mga araw ng holiday. Naglabas na rin ng Philippine National Railways na mga listahan ng mga istasyon ng tren na malapit sa mga sementeryo upang alternatibong masakyan ng publiko. Karen Villanda para sa Bayan.